So today nga po mga sangkay ay kaarawan po ni former President Rodrigo Duterte at hindi naman po lingid sa ating kaalaman mga sangkay na talagang ang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte ay talagang nagdadalamhati at nagwawala po ngayon mga sangkay na naroon siya ngayon sa ICC. Ang tanong dito, magkakaroon ba ng malaking gulo ngayong araw? Yo, what's up guys? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Eto nga po, gusto lamang po natin alamin mga sangkay, ano kaya ang magiging sitwasyon ngayon? No, magkakaroon ba ng isang malaking gulo? Okay, magkakaroon ba ng isang malaking gulo ngayong araw mga sangkay sa gitna po ng birthday celebration ni former President Rodrigo Duterte? Pag-usapan po natin yan, but anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan, makikita nyo naman mga sangkay, parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Road to 2 million subscribers. At kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay, eto mga sangkay, tingnan po natin. Ayon po sa report, nasa 100K or 100,000 Duterte supporters, inaasahan daw pong makikibahagi sa isa pong rally doon sa Davao City. Ngayong araw po ito. So, tingnan po natin ang report. Daw wala tayo na-receive nga threat sa ato ang seguridad, ma'am. Hangin lang nato nga matag-usa ka nato, ma'am, no, sa mag-join sa rally. Magbinantayon kita ka mga sa ato ang palibot. Ikinahanglan yun sa security forces ang tabang o ang operasyon para maprotektahan natin ang atong sila. Inaasahan nga abot sa higit 100,000 individual mula sa iba't ibang grupo at sektor ang makikibahagi sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, nasa 100,000 mga sangkay. Pero kung tutuusin, kung pag-uusapan po natin ng EDSA People Power, abot po ng kailangan po nilang bumuo ng 2 million, more than 2 million mga sangkay, or 3 million, may 3 million na mga tao para lamang pumabuo yung EDSA People Power or protest against the President. Kasi ito po yung kanilang pinaplano mga sangkay. Pero, ayun na nga po, hindi ko alam kung ano lang ito. Ito po ay bilang tuligsa lamang po sa ICC at sa administrasyong ito mga sangkay dahil nga po sa nandun na po ngayon si PRRD sa ICC. Well, alamin po natin ano ang magiging sitwasyon ngayong araw. Anyway, happy birthday pala sa ating dating Pangulong si former President Rodrigo Duterte. Alam nyo, kahit po ako pro-government mga sangkay, hindi po ako katulad ng iba na masyado pong panatiko na, di ba yung iba, I respect every opinion mga sangkay, pero ako kasi, ang aking paninindigan dyan mga sangkay, hindi ko po binabalahura ang pangalan ni PRRD. Kasi nga po, minsan po nating sinuportahan yan at naging presidente po yan ng Pilipinas. At alam nyo, just to be honest mga sangkay, kung mayroon man akong pinaka-paborito na ginawa niya noon sa ating bansa, ito po ay ang war on drugs. Pasensya na po mga sangkay, pero na-witness ko po kasi talaga yon yung mga talagang sumisingot sa kalye, kung paano po nalinis. Though may mga sinasabing may mga nadali nga po mga sangkay na biktima. Pero again, marami po kumbaga malaki-laki din po ang nalinis noon mga sangkay. Biruin nyo yung mga talagang hindi mapasok na lugar noon kasi ang dami po daw mga adiktos. Napasok po nila. So, yan mga sangkay ay isa sa magandang nagawa ni PRRD na medyo pinag-uusapan ngayon. Isa po sa dahilan bakit siya nasa ICC. But again, happy birthday to our former President Rodrigo Duterte, no? At naway gabayan ka ng ating Panginoon. So, tingnan po natin anong magaganap dito. Bukas ng hapon sa Freedom Park sa Davao City. So, ngayong araw po ito mga sangkay. Batay rin ito sa pagtatayan na ginawa ng Davao City Police Office at Public Safety and Security Office. Inaasahan na mauukupan ng mga ito ang bahagi ng CM Recto Avenue at Rojas Avenue. Dahil dito, pansamantala munang isasara ang San Pedro Street hanggang Magsaysay Avenue ng CM Recto Avenue. Ganon din sa Quezon Boulevard hanggang Sibangoy Street ng Rojas Avenue. Simula 1:00 ng hapon hanggang sa matapos ang aktibidad bukas.
Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, nasa 1,800 police personnel ang ide-deploy. Bukod pa sa iba pang security clusters na tutulong sa pagpapanatili ng peace and order. Okay, so bantay sarado pala ito ng mga pulis, mga sangkay. And prior to the activity from mag-start 3 p.m. Hangtod 10 p.m. ang sa gabi o mga adlaw. 3 p.m. Oh, so ngayong hapon ito mga sangkay hanggang alas 10 daw po ng gabi. Before Ngayong araw. around 12 noon, mag-deploy na ang ato ang Davao City Police Office sa mga personnel sa mga designated areas para ma-check before mag-start ang mga activity. Natay mga proactive security measures na ginabuhat kay na puti mga contingency plan just in case ay mga scenarios nga walang nato gina-expect. So inaandaman na po na ma'am no, in coordination with our partners no. Paalala ng pulisya sa mga dadalaw sa pagtitipon. Huwag nang magdala ng backpack. Iwasan din ang pagdadala ng matatalim na bagay. Tiyaking transparent ang dadalhing lagayan ng inumin upang hindi maabala at agad makapasok sa nakatalagang control border. Ma'am nga ang Davao City is natay best practice diri ma'am kanang ginatawag na ato og kanang culture of security. Na kung ay makita, magsalita, mag-report sa atong mga kapulisan and other uniform personnel. So ato gina-remind nga bawal ang backpacks and then kung dili maiwasan ma'am. Okay, so ayan po yung magaganap ngayon sa Davao. Ang tanong dyan, wala bang mangyayaring, wala bang mangyayaring gulo dyan? Mga sangkay? Hinigpitan ng National Security Council ang pagbabantay ilang araw bago ang nakanatnang protesta ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahan na magsasagawa ng malakihang pagkilos ang mga ito sa Biyernes kasabay ng ika-80 kaarawan ng dating Pangulo. Oh, 80 years old na po si Tatay Digong, mga sangkay, no? Kaya nga, alam nyo, ako in my own opinion, pro-government ako, huwag kayo mag-alala mga sangkay. Tayo ay hindi, kumbaga, hindi tayo anti-government. Pero, may kanya-kanya naman po tayong opinion. Ako mga sangkay, gusto ko pong dito si PRRD litisin eh. Hindi po doon sa ibang bansa eh. Ano? Kasi, alam nyo, matanda na po, 80 years old. Diyos mio Marimar, do may mga sinasabi yung iba, mga sangkay na, hindi, may mga naano siya dito eh. But for me, it's my opinion. No, it's my opinion, mga sangkay. Bagamat, sabi ko nga, hindi sana hahantong sa ganito kung naging okay sila ni PBBM, walang pambabalahura na nangyari. Kaya nga lang, andito na po tayo mga sangkay. Well, ipagdasal na lamang po natin kung ano po ang magiging kahantungan nito. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pa namang namamonitor na anumang banta sa seguridad ang NSC ayon kay Assistant Director General Jonathan Malaya. Nangako naman ang Armed Forces of the Philippines na susunod sa kanilang mandato sakaling kailanganin ng Philippine National Police ang kanilang tulong sa araw ng mga pagkilos. So, ready din po daw ang mga sundalo, mga sangkay, just in case na kailanganin. So, ito po ang magiging event nila ngayon. Today, hindi ko alam kung mayroon dito sa Metro Manila, kung may ganap, pero ang pagkakaalam ko, mostly sa Davao po pupunta mga sangkay. So, doon po mangyayari yung big event, mga sangkay, ng mga supporters ni PRRD. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Again, binabati ko si Tatay Digong ng happy birthday at naway gabayan ka po ng ating Panginoon sa Netherlands. Alright? So, meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.